Halo mga kaibigan, gusto nyo bang kumita sa pagtitrade pero wala kayong idea kung paano kayo magsisimula? Well, nababasa nyo ba to XM Copy Trading? Yes, pwede tayong kumopya dito sa mga pinakamagagaling mag-trade. Meron ditong Forex, stocks, and cryptocurrencies. So, kung wala ka naman idea or nahihirapan ka talagang aralin kung paano ka ba mag-entry and kung paano ka ba dapat mag-out, and natatakot ka na matalo ka, well, dito pwede kang kumopya nga sa mga pinakamagagaling na tao. Pero bago ka magsimula, paano nga ba mag-create ng account dito? Well, para meron kayong benefits, ibibigay ko sa inyo yung link ng kaibigan ko. Ginamit ko lang din yun para makapag-register. Yung kanyang link ay nasa description nitong video natin, okay? So dito kasi medyo mahirap at medyo complicated i-explain. Pero kung gusto nyo talagang kumita, pwede naman kayong kumapi dito. Ayan, makikita nyo dito yung copy trading. Dito makikita nyo din yung pinakamagagaling mag-trade dito. Ayan, dito yung best performers. Makikita nyo dyan yung top 1, okay? But let's proceed na kung paano nga ba mag-register. So, kailangan nyo i-tap muna yung link at dyan kayo mag-register dahil mayroong benefits kapag ginamit nyo yung link ng friend ko, okay? So, nagtitrade din siya and ako ay nagtitrade din. So, magkaibigan talaga kami. Anyway, so once na ma-click nyo na yung link dyan, ang gagawin na natin is magre-register na nga tayo ng ating account. So, let's proceed. So, dito makikita nyo sa may app yung create and login. So, tap lang natin dito yung create para makapagsimula na tayo. Maganda na rin kayo ng ID nyo. So, dito, saan bansa ka ba magre-register? Siyempre tayo ay Philippines. Bahala na kayo kung nasaan kayo. Then, tap nyo na dito yung continue. Tapos mag-provide ka lang din ng active email mo dahil sila ay magpapadala sa iyo ng OTP. Tapos tap lang din natin dito yung box ng kanilang policy. Tapos tap na natin yung continue and dito magki-create tayo ng ating password para makapag-register ng account. Tap na natin i-register. Then once matap natin dito yung registered, magni-next page to at sa next page naman, eto na nga yung ating email kung saan dun sila magpapadala ng OTP. So let's see kung meron na ba agad OTP na ma-receive. Kapag wala ka na-receive, pwede ka naman mag-resend ulit, okay? Para makapagpadala ulit sila ng OTP. So, tap lang natin dito yung verify email. Then, i-open natin siya sa browser. Yan. And hintayin lang natin. And habang loading pa, remember, your subscribe can help reach more people who need this tutorial. No, dito sa ating homepage, tap lang natin yung three dash sa may taas. Then dito, hanapin lang natin tong verify your profile. Mababasa naman natin na sa unahan. Then after dito, day lang natin. Ito yung mga kailangan natin ihanda yung ating personal information. Sasagot lang tayo dito ng mga konting details about ourselves. Tapos yung documents ng ating ID. So, input ko lang muna yung aking mobile number kasi kailangan din natin i-verify kapag nagpadala sila ng OTP, input lang din natin dito. Then, enter na natin dito yung OTP na na-receive natin para makapag-proceed na tayo sa next verification, which is yung sasagot nga tayo dito ng mga konting katanungan nila sa atin. So, first name, last name, middle name, then kailangan magma-match to sa nakalagay sa ating ID. So, hindi tayo pwedeng humiram ng ID. Kailangan yung gagamitin natin is ID talaga natin. Once na ma-input na natin yung ating info, tap continue and kung meron na kayong experience or nakapaglaro na kayo minsan sa trade, tap nyo dito yung yes. Kung wala pa naman, tap nyo yung no. Tapos may magpapakita ditong box, i-check nyo lang yan, then tap continue. Pero kung meron na din kayong experience, itap nyo lang dito yung yes. Then, after nyo makapili dito, itap na natin yung continue. Okay? So, dito, tatap ko na muna continue and that's it. Kailangan na natin mag-upload ng ating documents. So, kailangan malinaw yung pagkuha ng ating camera, ng ating device para naman
ma-approve yung ating ID dito, okay? So, tayin lang natin. Eto pa pala yung mga kailangan niyong sagutan. So, dito, kung ikaw ay taga-citizen ng US, tap mo yung yes. Kung hindi naman, itap mo yung no. So, mag-upload na ako ng documents. So, ang pipiliin ko dito is files. Tap ko muna yung start verification kasi yung camera ko medyo nahihirapan siya kapag actual kong kinukuha ng ID ko. So, kailangan ang gamitin ko talaga files na. Okay, yun, kuha na talaga siya, tapos i-upload ko na lang. Tap lang natin yung box, then tap na natin i-start. Then, ito yung mga ID na pwede natin pagpilian. So, identity card. Okay, so mag-upload na lang ako ng file. Hindi na ako mag-continue on this device. And dito, kailangan lang naman natin picturean yung front ng ating ID tapos yung likod. Then after that, kailangan naman natin mag-face scan. Parang sa may GCash lang. So, face verification yon. Tatapat nyo lang yung mukha nyo dito sa may bilog and hintayin nyo lang magkulay green yung paligid niya para tanggapin talaga. Then, tap na natin yung continue para makapag-proceed na nga tayo sa face verification. Then, after that, hintayin na lang natin yung reply nila sa ating email. After nilang i-review yung ating documents and yung ating face verification, okay? So, kapag halimbawa meron kayong na-receive na hindi daw na-approve, ulitin nyo lang naman yun. Pwede nyo ulitin. Tapos sasabihin din naman nila kung ano yung problem. In case na hindi ma-approve yung inyong face verification or yung inyong documents, pwede nyo naman ulitin at itama yung ilagay nyo or magpasa ng mas malinaw na kopya ng inyong ID. So, that's it mga kaibigan and see you around. Pero kung meron kayong katanungan, iwan nyo lang din yan sa ating comment section at syempre sasagutin namin yan. Thank you!